Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, ay tuwing hapunan na lang nagkikita ang dalawa. Pagkagising niya ay wala na ang binata at nasa farm na ito. At doon na rin ito nananghalian kung minsan. Sa hapunan naman, ay halos hindi sila nag-uusap. Iniisip ni Leah na iniiwasan siya ni Gino. Nagpapasalamat ang isip niya, pero nasasaktan ang puso niya. Nang hapong iyon, ay nagpresenta siyang tulungang maglinis si Manang Lucia. "Wag na, Iha, kaya ko na ito," sagot ng matanda. "Sige na ho, ako na lang ho ang magpupunas ng mga alikabok." "O siya, sige. Pero ito lang ang kwarto ni Gino ang hindi ko napupunasan." Inabot sa kanya ang basahan. Hindi pa siya nakapasok ng silid ng binata mula nang dumating siya sa bahay nito. Pinunasan niya ang ibabaw ng chest of drawers nang mapuna ang nakangiting larawan ng binata. Hindi na niya pinansin ang ibang kwadradong nakadisplay doon. Wala sa loob na hinawakan ito at naupo sa dulo ng kama at humiga. Ang mga binti ay nakababa sa sahig. Hindi na niya napunang wala na si Manang Lucia. Tinitigan niya ang larawan nito nang magulantang siya sa boses nito sa may pintuan. Well, isang magandang binibinis sa loob ng aking silid." Nakangiting bungad nito sa sinara ang pinto. For the second time around, namula ang dalaga. Napahiyang dinatnan siya sa ganoong ayos. Agad na tumayo at ibinalik sa pinaglagyan ang kwadro. "Hindi mo naiintindihan." "Alin ang hindi ko naiintindihan?" Malambing na tanong ng binata na unti-unting lumalapit sa kanya. "Do not fantasize with my picture dahil nandito ako in person." Tuloy-tuloy na lumakad patungo sa pinto si Lian, pero mabilis siyang nahawakan sa braso ni Gino. "Saan ka pupunta?" Natatawang sabi nito. "Ano ito? Repeat performance na nangyari sa barko?" Hindi makasagot ang dalaga. Nakatitig lang sa binata. "Natatakot ka ba sa akin, Lian?" "Anong klaseng tanong iyan? Bakit ako matatakot sa iyo?" "I wanted you, Lian. I know you feel the same too." Nagtataka lang ako kung bakit sa tuwing ako'y lalapit ay para kang napapasok. "Gino, please." Tinulungan ko lang si Manang Lucia na magpunas ng alikabok. Hindi iyon ang nakikita ko nung pumasok ako, Lian. At tulad ng isang slow motion, nakita ng dalaga ang pagbaba ng mga bisig ng binata sa katawan niya upang ikulong siya. Ang kaliwang kamay ay sa baywang niya at ang kanang kamay naman ay gumagapang sa likod niya pataas sa batok at sinuklayan ng mga daliri nito ang buhok niya. Parang ginapangan ng kuryente ang buong katawan ni Lian. Mahigpit na nakadaiti ang katawan ni Gino sa katawan niya. Naramdaman niya ang pagduro ng magaspang na maong nito sa manipis niyang damit. Bumaba ang mga labi ng binata sa buhok niya. Sinamyo ito. Pagkatapos ay sa pisngi niya, sa mga mata. Pagkatapos ay dumampi ang mga labi ng binata sa sulok ng mga labi niya. Nanatili roon at banayad siyang hinalikan. Wala sa loob na bahagyan niyang binuksan ang mga labi niya. Tila iyon lang ang sadyang hinihintay ng binata. Ang pagkusa niya. At mula sa panunuksong dampi ay naging mapusok ang mga halik nito. Malalim. Naghahanap. At gumanti siya. Dinidetalye ng bawat ginagawa nito. At isinusok niya. Sari-saring emosyon ang nangingibabaw sa puso at isip ni Lian. Takot, pag-alala, at sensasyon. Sandaling huminto sa ginagawa si Gino at pareho nilang hinahabol ang paghinga. Mahigpit siyang niyakap at ginawaran ng halik sa noo. "Do you have any idea kung anong ginagawa mo sa akin?" Bulong nito. Na naroon pa rin ang tila pagpipigil sa paghinga. Hindi makasagot ang dalaga. Para siyang nasa ilalim ng isang hypnotic trance.
na isang sensual na hipnotismo. Lalo nang muli siyang hinagka ng binata sa liig, pababa, at pababa pa ulit ng marahan. Kailangan niyang magising bago pa siya tuluyang tangayin ang damdamin niya. Napasiklot siya sa ginawa ni Gino sa dibdib niya. Huminga siya ng malalim at marahang itinulak ang binata palayo. "Wag!" Ang tila pa histerya niyang sinabi. Kumawala siya mula sa yakap ni Gino. Itinaas niya ang mga kamay niya sa blouse na natanggalan ng ilang butones. Pagkabigla at galit ang nakita niya sa mukha ng binata. "Huwag mong uliting sabihin sa akin ang sinabi mo sa banyo ng barko." Sarkasikong wika nito. "I'm sorry." "Sorry? What kind of game are you playing, Lian? You're a tease pagkatapos. Ikaw ang nag-umpisa. Alright. Because you're leading me on." Pagalit nitong sagot. "At huwag mo nang sabihing hindi mo gusto, na wala kang nararamdaman. Ayaw kong sagutin iyan." "Sagutin mo at huwag kang magkakaila." Bulyaw ng binata. Naupo ang dalaga sa dulo ng kama. Alam mo ang sagot, di ba? Halos hindi marinig ng binata iyon. Pero hindi tama, Gino. Paano kung may kasintahan akong naghihintay sa akin? Kung may kasintahan kang naghihintay, Lian, consciously or subconsciously, hindi mag-respond ang katawan mo sa akin. And don't deny it. Malungkot na tumingin sa malayo ang dalaga. Desire. Sexual desire. Hindi ba natural ang reaksyon iyon? Desire? Anong alam mo doon? And do you not even know how to kiss? Bulyaw ng binata. No. Hindi ko ibig na insultuhin ka. Gusto ko lang idiin ang pagiging walang karanasan mo. At hindi ka magre-react sa lahat ng lalaking hahalik sa iyo. Tinitigan ng dalaga ang binata. Kung totoo ang sinasabi mo, then you must be the first man to have kissed me. Sa kabila ng lahat ay nakadama siya ng galak sa sinabi niyang iyon. I'll bet on that. Kaya natitiyak kung wala kang kasintahang iniwan kung saan ka man nagmula. Bagaman hindi ko kayang sagutin kung bakit may suot kang engagement ring. Ani ni Gino na ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng pantalon at paruot parito sa kanya. Isa pa. Sinong lalaki lalo kung kasintahan ang hindi gustong mahagkan ka? Patuloy ng binata na nasa tinig pa rin ang inis. Marahil ay hindi siya kasing sanay mo. Sinulyapan ang daliri na may suot na singsing. He probably respected me so much na gusto niyang malinis akong iharap sa altar. Nag-echo sa isip ni Lian ang sinabi niya. Napapikit siya. Muling sinisigaw ng isip niya ang kasasabi lang niya. Napahawak siya sa noo. Parang may nagsabi na noon sa kanya at inulit lang niya. Umiikot ang isip niya. Don't you want to kiss me, Kiel? I love you, Alora. At gusto kong malinis kang iharap sa altar. Sumigaw si Gino at inawat ang sarili sa sasabihin. Biglang bumalik kay Gino ang isip ni Lian sa sigaw na iyon ng binata. There is nothing wrong with a simple kiss. And you are a very attractive woman. Lian. Bakla lang ang kasintahang hindi nagtatangkang halikan ka. Nakatalikod si Gino nang sabihin iyon. Nakadungaw sa bintana at nakatingin sa kawalan sa labas. Hindi nito napuna ang muling pagsapo ni Lian sa noo niya. Sukat sa sinabing iyon ng binata. Ginigiitan siya ng pawis sa noo. Halos mawala ng kulay ang mukha. Muli siyang pumikit at sinapo ang kamay ang ulo. Ang dalawang lalaki uling mga walang mukha. Tinatawag siya. Lumilinaw ang mukha ng mga ito sa isip niya.
Sa ganoong ayos siya nalingunan ng binata, nagkasalubong ang mga kilay nito. For goodness sake, Lian, kung inaasahan mong magsusorry ako sa ginawa ko, then you're wrong. I would have liked to kiss you more kung hindi mo lang ginagawa ng issue. Nag-angat ng ulo ang dalaga at titig na titig sa binata. Hindi kumikilos. Napahawak sa batok si Gino at tumingin sa kisame. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Lian, na para bang ginagawa ko ay malaking krimen. And to think that you have wanted it too. Bumuka ang mga bibig ng dalaga. Alora. Alora ang pangalan ko, hindi Lian. Bahagya ng narinig ng binata iyon. Natilihang napatingin sa kanya. 2 hakbang at nasa tabi na niya ito. Kinabahang hinawakan siya nito sa balikat. Anong sinabi mo, Lian? Hindi Lian ang pangalan ko. Alora. Bulong uli iyon. Alora? Bumabalik na ang isip mo? Gilalas na tanong ng binata. Pumikit ang dalaga. Umiiling-iling. Lian, Alora, whatever. You are remembering things? Ang pangalan ko lang. Iyon lang ang muli kong narinig na tinatawag sa akin ng mga lalaking lagi kong napapanaginipan. Naalala ko sila habang nag-uusap tayo. Ang tila hapong-hapong wika niya. Wala nang iba. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Alora. You are starting to remember. Kung bakit ay ewan ko. Sa kaibuturan ng puso ni Gino, ay takot ang nadama niya. Tungkol sa kasintahan na pinag-uusapan nila, ay maaaring ito ang nag-trigger upang maalala ng dalaga. Wala nga bang kasintahan ito tulad ng gusto niyang paniwalaan? Paano kung totoong sinasabi ng dalagang maaaring konserbatibo ang kasintahan nito? Natitiyak niyang siya pa lamang ang unang nakahalik dito. He is to experience para hindi malaman iyon. At ikinagagalak niyang siya ang nagtuturo dito. Pero paano kung totoong may kasintahan ito? At talagang moralistiko ang lalaki. Nakadama siya ng takot at insekuridad. Kauna-unahan sa buong buhay niya. I don't want to lose you, love. Gusto niyang sabihin kay Lian. Bagkus ay wala sa loob niya at tinayo niya ito. At mahigpit na niyakap. Gino? Pagtataka ng dalaga. Halika na sa silid mo. You can rest for a while. At ipatatawag na lang kita sa hapunan. Masuyong wika niya at inakay palabas ang dalaga. Sa loob ng silid niya nang mapag-isa na lang siya, ay malayang umiyak ng umiyak si Lian. Kanina pa sa silid ni Gino pinipigil niya ang mapaiyak. Dumapa siya sa unan upang hindi marinig sa labas ang mga hikbi niya. Bakit kailangang maalala niya kung sino siya? Maligaya siya sa piling ng magkapatid. Bakit kailangang manumbalik ang isip niya? Ang katotohanan hindi niya kayang tanggapin. Ang masakit na katotohanan. Sa pagitan ng paghikbi niya, ay muli dumaloy sa isip niya ang pangyayari na siyang sanhi ng pagkalimot niya. Hindi inaasahan ng papa niya na maaga siyang umuwi ng umagang iyon. Naroon din ang kotse ng kasintahan niyang si Kiel. Halos patakbo siyang pumanhik sa itaas. Dahil wala sa sala ang katipan. Kausap marahil ng papa niya. Lagi naman nag-uusap ng sarilinan ang dalawang iyon. Malapit na silang ikasal ni Kiel, kaya siguro katakot-takot ang bili ng papa niya. Silid ng ama ang tinungo niya agad. Marahang pinihit ang doorknob. Bukas iyon. Papa? Aniya sabay tulak ng pinto pabukas. Nagulat ang dalawang lalaki na sa gitna ng malaking kama. Alora? Halos magkasabay binigkas ng mga ito ang pangalan niya. Papa?
Kiel, ang hindi niya mapaniwalang bulalas. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. Tinutup niya ang bibig at mabilis na lumabas sa silid na iyon. Patakbo siyang bumaba ng hagdan. Tinawag ng papa niya ang pangalan niya. Walang lingon-likod siyang tumakbo palabas ng bakuran. Isang masamang panaginip lamang ang nasaksihan niya. Kailangang magising siya. Sunod-sunod ang ginawang pakikbi ng dalaga. At nanumbalik sa kanyang isipan ang lahat ng mga ito. Ang pinakamamahal niyang ama. Kaya pala magkahiwalay ng silid ang mga magulang niya. At isipin ang mama niya ang sinisisi niya na siyang may pagkukulang. At ang aksidente ng mama niyang noong 17 taong gulang pa lang siya. Nakita niyang tumatakbo itong palabas ang master's bedroom. Umiiyak. Sa pagtakbo nito pababa ay nasabit ang paa at nahulog sa malaking hagdan. Iyon ang naging sanhi ng pagkalumpo nito. Nakita niyang lumabas mula sa silid ang papa niya at isang lalaki na kung tawagin niya ay Tito Rod. Kaibigan ito ng mga magulang niya. Mula nang mangyari ang aksidente, ay hindi na nagpupunta ng bahay nila ang Tito Rod niya. At ngayon niya napagtanto ang lahat. Mabait at mapagmahal ang papa niya. Kaya nang tutulan ng mama niya ang kasintahan niya, ay mas pinahalagahan niya ang pagsang-ayon ng papa niya. Ngayon niya lubos na naunawaan kung bakit ganoon nalaman ang pag-ayaw ng mama niya sa kanyang kasintahan. At hindi niya masabi kay Gino ang lahat ng iyon. Nabigla lamang siya kanina nang sabihin niyang Alora ang tunay niyang pangalan. Kung maaari nga lamang, ay manatili siyang Lian. Habang panahon kong ang mga katotohanan din lang ang iyon, ang muli niyang maiisip. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.